Milyong pisong halaga ng ipinusklito smuggled na kagamitan ng nakumpiska ng Bureau of Customs Intelligence Division. Naganap po yan sa Manila International Container Port Terminal. Kabilang sa mga nakuha ang isang mamahaling sasakyan. Si Dante Perelio naka-alerto 24. Sports car na Porsche Boxster S na nagkakahalaga raw ng 4.5 million pesos ang katabi ni Bureau of Customs Commissioner Rufy Biason. Kasama daw ito sa nasamsam ng ahensya matapos iligal na ipasok sa bansa ng Forerunner Multi-Resources Incorporated nitong nakaraang Disyembre mula China. Sana mahinto na yung smuggling para naman mabawasan yung problema namin. Dahil ang layunin ng BOC is makakuha ng revenue para sa gobyerno at mag-facilitate ng kalakalan dito sa ating bansa. Importante kasi na mapakita natin sa buong mundo na trading with the Philippines is good. No? So isa yan sa ating mga objectives. Bukod sa sports car, nasamsam din ang used clothing o ukay-ukay na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso at PVC products na mahigit 1 milyon daw ang halaga. Galing sa China pero para i-malos yung intelligence effort natin, parang medyo tinago. Sir, na-verify na kung sino? Oo. Iniimbestigahan natin yung mga consignee, yung broker nito. Galing naman daw ng Japan ang mga produkto na sinubukan daw ipasok sa bansa ng 3 fictitious o pekeng trading companies. Ayon sa Bureau of Customs, ipinagbabawal ng Republic Act 4653 ang pag-i-import ng sasakyan upang protektahan ang local industry at Executive Order No. 156 dahil naman sa banta sa kalusugan ng mga used clothes. Sasampahan ng kasong paglabag sa Tariff and Customs Code of the Philippines ang 3 trading companies. Ipasusubasta naman ang nakumpiskang Porsche at PVC products habang idodonate naman ang mga used clothing sa DSWD. Dante Perelio, nakatutok, 24 oras. Ngayong tag-init, patok na pamatid-uhaw ang mga samalamig na binebenta sa mga kalsada. Pero paalala po ng Department of Health, tiyaking ligtas at malinis ang bibili niyong inumin para iwas sa posibleng sakit. Nakatutok si Katrina Son. Mainit na talaga ang panahon. Ang pagpaypay dito at paypay doon. Dagdagan mo pa ng gamit ng payong at shades. Di na raw kayang lunasan ang tindi ng sikat ng araw. At dahil tag-init na, nagsulputan na ang iba't ibang klase ng inumin at pagkain na talaga namang pamawi ng init tulad na lamang ng mga halo-halo at samalamig. Ngunit paalala ng otoridad na kailangan nating siguraduhin na malinis ang ating binibili para na rin sa kaligtasan ng ating kalusugan. Si Mang Oli, 7 taon na nagbebenta ng samalamig. Mula sa basta-bastang paghahanda dati at paggamit ng kung ano-ano lang na rekado, nagbago na raw siya ngayon. Maingat, mas malinis daw ang paghahanda niya ngayon. Purified water na rin daw ang gamit niya. Mas lumiit man daw ang tubo niya ngayon, mas ligtas naman daw ang mga suki at maging ang pamilya niya. Kaya lang ang hinabol mo naman, dinadaan lang sa dami rin minsan ng bumibili. Kahit kunti yung tubo, kaunti-unti, lumalaki rin pagka marami bumibili. Ang pagbabagong buhay daw ngayon ni Mang Oli, tinantanan na rin niya ang paggamit ng magic sugar na ipinagbabawal na ngayon dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Paliwanag nila, may residue doon sa katawan. Medyo masama daw yung epekto, ganun. Pagpasok sa katawan, kung magbigay ng sakit, siyempre maging aware ka naman sa paligid mo, sa ibang tao. Kasi buhay namin to . Kaya naman sa Maynila, puspusan ang pagbabantay ng Manila City Health Office sa mga naglalako. Binabantayan daw nila na malinis na tubig ang gamit at wala nang nakakalusot na magic sugar. Hinihikayat rin nila ang mga nagbebenta na kumuha ng health certificate. We advocate for the ban of this magic sugar. Means at least mag-secure lamang sila ng mga health certificates para lang masigurado natin as food handlers that they are complying with the standards. Kasi pwede nilang mahawa ang mga tao na bibili ng mga produkto nila. At kung may mga Mang Oli na ngayon ay may malasakit na sa kanyang mga suki, marami pa rin daw ang nananatiling walang paki. Kaya doble ingat at maging mapanuri. Dahil kung basta-basta magtitiwala, baka imbes na maging masaya ang summer mo, sa ospital ang bagsak mo. Kapag tinamaan ka ng sakit na tulad ng typhoid, cholera, diarrhea at dehydration. Sa mga bibilhin ng mga o magko-consume nitong mga samalamig na ito, if you're not familiar do sa mga tao nagbebenta, wag nang
say mag-second thought na wag bumili dahil baka naman sa lip na ni-enjoy nyo yung lamig nung binibili nyo, baka magdulot pa ng kapahamakan sa katawan natin. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Karangalan ng pasalubong sa atin ng Philippine Ascals sa kanilang pagbabalik bansa mula sa AFC Challenge Cup na ginanap sa bansang Nepal. Buong pagmamalaki nga nilang ibinida ang mga medalya na nakuha nila sa pagtatapos nila sa ika-3 pwesto sa naturang torneo. Nakatutok live mula sa Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay si Rafi Tima. Rafi? Mike, wala pang pahinga ang Team Ascals mula nang ipinalo nila ang kanilang huling laban sa Nepal kahapon. Pero minarapat na raw nilang agad umuwi naman para ibahagi sa sambayan ng Pilipino ang isa ngayon sa kanilang pinakamalaking panalo. Alas 5 ngayong hapon nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng Philippine Football Team na galing pa sa Cebu. Walang direct flight mula sa Kathmandu, Nepal kung saan ginawa ang AFC Challenge Cup, kaya naman kinailangan pa nilang dumaan sa Bangladesh, Hong Kong at Cebu para agad makarating dito sa Maynila. Pero baliwala daw ang pagod sa 16 na oras na biyahe, maiuwi lang ang 3rd place medal na kanilang napanalunan. Sa kanilang pagharap sa media at ilang fans na sumalubong, magiliw pa nilang hinalikan ang kanilang mga medalya. Bukod sa sambayan ng Pilipino, alay din daw nila ang panalo sa mga Ascals na hindi nakasama sa Nepal. Some of those who started the journey with us are not here. Our skipper like Ali Bormeo has an injury. There are some other guys like Anton Del Rosario, Joel Bermejo, Yanti Barsalas. They've been part of this journey, so we also dedicate this particular victory to all of them. It's actually historical because it's the first time that 19th or 20th ranked team has managed to reach the get third place in this tournament. Para marating ang 3rd place finish, tinalo ng Philippine Ascals ang dalawang dating kampiyon ng AFC Challenge Cup na India at Tajikistan. Ang Challenge Cup ang isa sa mga pinakamahalagang football competition sa Asia. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang miyembro ng Philippine team ang pinarangalan ng Golden Boot Award sa pagiging highest scorer sa buong torneo. 6 ang goal na nagawa ni Phil Young Husband sa kabuuan ng kompetisyon. At pag-amin ng Philippine-British striker, alay niya sa kasintahang si Angel Locsin ang sayaw na ginagawa tuwing nakaka-score. I was speaking with Angel and she said that I should do something special after the game rather than just hug everyone. So she said to do something, and then and so I dedicated the dance to obviously Angel and then my younger sister Kerry. Dahil sa panalo, malaki ang kumpiyansa ni Ascals coach Michael Weiss na maganda ang tsansa ng Pilipinas sa paparating na Suzuki Cup na sunod daw nilang paghahandaan. With this performance now, we can build up big confidence and then go ahead from there and then have a good chance there also. Laking pasalamat din ni Chief Caligdong sa mga sumuporta sa Ascals. Pero umpisa pa lang daw ito para sa tinagurian ng emerging football team sa rehiyon. Malaking improvement para sa team na ipinakita ng buong team na buong players na makuha yung ganitong Umpisa pa lang ito para sa inyo? Siyempre, umpisa pa lang pero hindi pa tapos yung laban. Keep on fighting for the country na maiba yung... Ang Malacanang ay nagpahatid na ng pagbati sa Ascals sa kanilang 3rd place finish, lalo na kay Phil Young Husband na nagkamit nga ng Golden Boot Award. Samantala, agad daw sisimula ng Team Ascals sa paghahanda para sa 2012 Suzuki Cup na magaganap sa Nobyembre hanggang Disyembre sa Thailand at Malaysia. Ito ay sa pamamagitan ng paghahanap ng iba pang malalakas na players para sumuporta sa kasalukuyang mga miyembro. Kung matatandaan, sa Suzuki Cup unang sumikat ang Ascals matapos silang pumasok sa semifinals sa kauna-unahang pagkakataon noong 2010. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima. Chika Minute! Nakisaya ang ilang Kapuso Star sa pagdiriwang ng Araw ng Davao, habang sa Bataan naman nagpakitang gila si Alger Abrenica sa target shooting. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Target shooting ang bagong kinahihiligan ni Alger Abrenica. Bata pa nga lang daw siya, pangarap na niyang makasali sa ganitong uri ng sport. Hilig ko po talaga. Bata pa lang po ako, hilig ko na po talaga pumuntok. Ngayon lang ako pinayagan ng tatay. Nagpakitang gila si Alger sa paghawak ng baril at pag-asinta sa mga target. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong March 24, pinili ni Alger na hindi lang pansariling pangarap ang bigyang katuparan, kundi pati ang pangarap ng ilang kapuspalad na kabataan. Ginanap ang kanyang birthday fun shoot sa Mount Samat Firing Range sa Pilar, Bataan. Ang perang nalikom dito,
Ibinigay sa pamahalaang lokal ng Pilar para sa mga proyekto nito para sa mga kabataan. Napili ko yung mga bata kasi nga naniniwala ako kasi na kumbaga yun na nga kasi tradisyon na siya na tumulong sa mga bata. Tsaka mga bata kasi pag-asa ng kinabukasan natin. Ako po, ang aking mga kasama ay natutuwa sa ginagawa po ng ating pong kaibigan si Mr. Aljur Abrenica at nakikita po natin na gusto niya makatulong sa mga kabataan, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Pilar. May paalala naman si Aljur sa mga kapwa niya na hihilig sa target shooting at pati na rin sa mga gun owners. Learn how to handle yourself, lalo-lalo na sa mga sitwasyon. Kasi huwag masyadong maingat. Kasi nga, pang araw-araw na buhay, ang shooting naman kasi, alam natin sports yan, tsaka pang self-defense. Pinasaya naman ng ilang Kapuso Stars ang selebrasyon ng 75th araw ng Davao. Dinumog ng fans ang iba't ibang performances ng mga cast ng My Beloved sa pangunguna ni Marian Rivera at Dingdong Dantes. Naroon din sina Fabio Ide at Katrina Halili at iba pang artista na game na namahagi ng ilang giveaways sa mga Dabawenyos. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. Eugene Domingo wagi sa Asian Film Awards. Nahalikan pa ng Hong Kong superstar na si Andy Lau sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Susunod, sore eyes. Problema na naman ngayong summer. Alamin ang mga sintomas at paraan para makaiwas. Lalaking nag-asam ng maging nurse sa UK. Nagoyo ng Peking recruiter na nakita niya sa internet. At banyagang nasa videong 20 Reasons I Dislike the Philippines. Nag-story. Deeply sorry that I offended the Philippine nation. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.